Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Masaya po kami na imbitahan po kayo sa interview ngayong hapon. Magkakaroon lang po kami ng konting katanungan tungkol po sa mga karanasan nyo po bilang isang OFW sa ibang bansa. Kasalukuyan din po pala kami nag-aaral sa Western Philippines University at kasalukuyan din pong kinukuha ang kursong Bachelor of Science in Social Work. Ngayon po magpapakilala po kami. Ako nga po pala si Allen Adora po. Ako po si Marian Day Puyar. Ako po si Shireen Avelino. At ako po si Vincent Bijuben. At ako naman po ay si Kevin Carbe Mabrina. At ako naman po ay si Catherine Maghari, 39 years old. At ngayon, pupunta sa bansa ng Saudi Arabia. Ilang taon na po, ma'am? Saan? Ilang taon na po? Kayo po. Ako, 39 years old. Thank you po. So, yung interview po namin na to, ma'am, requirements po to sa subject namin sa purposive communication po. Sabi nga po namin kanina, social work po kami. So, ito pong pag-uusapan po natin tungkol lang po to sa mga karanasan nyo nga po sa pagiging OFW. Example po ng mga ng question po namin, example po is, bakit nyo po pinili mag-OFW? Ganun po. Oo, sige. Sisimulan na po natin, ma'am, yung tanong, ma'am. Pwede Sige po. Ano po ang first question? Ma'am, pwede niyo pong idagdagan, ma'am, ng mga iba niyo pa pong karanasan kung gusto niyo po. Okay sige. lang po. So, first, Okay. ang unang tanong po natin, gaano po katagal kayong nagtrabaho sa ibang bansa? Ganun po. Sige. Nagtrabaho ako unang abroad ko ay nagtrabaho ako sa Kuwait. 1 year and 6 months, hindi ko natapos. Pangalawa, 3 years and 3 months. So, naging karanasan ko naman sa Kuwait. Naging hindi maganda kasi pinamaltrato ako ng hindi maganda talaga. Hindi pinapakain. Kulang ang bigay na sahod, tapos sinasaktan at kinuhaan ako ng cellphone para hindi ako makakontak sa aking pamilya. So, ma'am, bakit niyo po piniling mag-OFW po? So, mas pinili ko magiging OFW kaysa dito sa Pilipinas kasi kapag dito lang tayo sa Pilipinas medyo bababa ang sahod, hindi sapat para ibuhay sa pamilya. Opo. So pag sa ibang bansa makakaipon ka lahat ng pangailangan mo para sa mga anak, sa mga magulang mo, maibibigay mo. Ano po yung mga hindi nyo po makakalimutang karanasan sa pagiging OFW nyo po? Pwede po magbigay ng mga experience po. yung unang dating niyo po sa ibang bansa na ano po yung una niyo? Unang naging karanasan ko, syempre, unang punta ko sa Kuwait. Kinabahan Sa Kuwait niyo ako ba? unang pumunta. Opo. Medyo takot. Opo. Takot ka kasi syempre hindi mo pa alam kung paano ka magsasalita kasi hindi ka marunong mag-Arabic, di ba? Para kang mangmang. So, habang tumatagal, na-adjust mo din naman Opo. kasi sa araw-araw na makipag-usap mo sa kapwa mo OFW, sa mga amo mo, doon mo natutunan kung paano magsasalita. Thank you po. Paano nyo naman po na-i-adjust yung sarili nyo po doon sa... Dahil po iba po yung bansa na kinalakihan nyo po sa pinuntahan nyo po ngayon. Paano po kayo naka-adjust? Paunti-unti lang. Parang masasanay ka rin kapag siyempre sa una mahirap talaga mag-adjust. Kasi tulad dito sa atin, video okay yung panahon. Tapos pagdating doon, sobrang init, sobrang lamig, minsan hindi mo kaya. So ang naman sa magiging amo mo, kailangan mo rin pakikisama sa kanila para makuha mo ang atensyon nila para sa iyo. Thank you po sa napaka... Ganda naman po na sinabi nyo. So, related lang din po sa tanong nyo kanina. Sasagot nyo po kanina. May na-experience din po kayo ng mga pagiging na-abusive ng mga amo. So, sinubukan nyo rin po bang humingi ng tulong sa
bansa po natin. Opo. Isa po yun sa mga dahilan na yung una po na hindi magiging maganda ang pagtrato sa akin. So, kinuhaan ako ng cellphone, pinasok ako sa kwarto para hindi makalabas 3 araw. So, dahil nawalan na akong cellphone, naghiram ako sa kapwa ko Pinay para lang makatawag sa pamilya ko. So, after noon, nawagan ko yung pamilya ko para pumunta sa UWA para magreklamo. Kasi kapag doon, hindi ka makakalabas kasi nakakulong ka sa isang kwarto. So, ang pamilya ko ang pumunta ng UWA para magreklamo. So, yung UWA naman dito sa Pilipinas, nag-contact naman sa bansa ng Kuwait para may rescue. After noon, nagsabi yung UWA, after 24 hours, dapat mailabas na ako doon sa pinaglagyan sa akin sa kwarto. Yun. After noon, nakalabas din ako, tapos nakauwi ako ng Pilipinas Talaga sa po tulong ng UWA. Talaga po nakakatakot yung di po talaga sigurado kapag nag-ibang bansa po tayo, no? Oo, hindi sigurado, kaya kailangan pag nag-abroad, lakasan ng loob, pakikipagsapalaran ka kasi hindi mo pa alam kung ano madadatnan mo doon. Pero po, kaya naman. Maraming salamat po talaga dahil nagsakripisyo kayo sa pamilya nyo na magtrabaho. May tuturing po talaga kayo isang bayani ng aming bansa po. Maraming salamat po. Pero ngayon, hindi naman ulit alam kung ang pag nakarating naman ulit sa Saudi Arabia, hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran ko ulit. Awan ng Diyos, Ingat po magbuti tayo, naman sana. Always Bakit pray niyo lang po tayo. nabalak po ulit na mag-try po ulit na maging OFW po ulit sa ibang bansa? Kasi nga, hirap kasi ang buhay dito sa Pilipinas. Maliit ang sahod, sa 5,000, 4,000, 10,000. Hindi sapat yun bilang suporta sa mga anak mo na nag-aaral. Mabigyan sila ng magandang kinabukasan. So, kailangan mag-ibang bansa para kung ano ang gusto nila, maibigay ng isang magulang. Opo. Kaya nga, saludo po talaga kami sa mga OFW. Pinili nyo po talagang makipagsapalaran sa ibang bansa para lang mabigyan yung mga kailangan nila. Maraming salamat po talaga. Thank you po sa pagpapaunlak niyo po sa interview namin, ma'am. Napaka-inspirational po ng mga nangyari po sa inyo na kahit po sobrang hirap na po, nakaranas nga po kayo ng abusive na amo po, pero bilang Pilipino, laban pa rin para sa pamilya. Ganon pag Pilipino, kailangan lumaban lang, huwag magpatalo, di ba? Opo. Habang may pag-asa, habang may buhay, may pag-asa. Likas talaga sa atin ang pagiging resilience yun. Thank you po. Salamat Thank you po. Sige po, salamat. Ingat po sa pagpunta po sa Sa ibang bansa ulit. good Maraming luck salamat po. po. Good luck po sa journey niyo. Maraming Sige po, salamat din Thank sa you inyo. po. Aral na mabuti, ha? Thank you Thank you po.